So yun mga katropa, meron tayo dito katotowing lang, Prius C hybrid. May problema sa brake mga katropa yung Prius na to. Matigas yung brake, not working properly yung brake. Yan, maandar siya. So in-scan nga natin mga katropa, scan natin yung Prius. Ayan o, nakalilaw yung ano niya, yung ABS, traction. Yan lang naman problema niya, yung brake niya. Ayan o, ang tigas ng brake. Ayan o, ang tigas o. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Manood Mechanic ka. TV. Yung pagka brake mo rito sa kanto rito, yung hinto niya sa susunod na kanto na mga katropa, sa sobrang tigas. Ayan o, oh. Wala, malamang may problema sa actuator to. So ito nga, in-scan natin para makita nyo rin yung problema niya mga katropa. Ayan o, brake booster pump motor on time, abnormally long, pump motor relay current, accumulator low pressure. So yun, yung tatlo na yan. So try natin i-delete muna itong tatlo na to. Try natin i-delete. Ayan. Yes, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero may problema to sa ano, assembly, brake booster pump motor, clear fault. Wala mo. Andun pa rin. So ibig sabihin may problema to dito sa itong area na to. Yan, brake booster motor pump. Nagpalit sila ng sensor battery voltage. Hindi ko lang alam ayan kung saan galing to, kasi sila nagpalit mga katropa. Parang ito yung bago, parang hindi man na ano, pero may marking sa bolt. Ayan, so dalawa yung battery, yung ano niya. So hindi mawala-wala yung code, ibig sabihin may problema talaga. Ayan, sa brake, ang tigas. Ready na. Ayan, it's ready. Tignan mo yan natin Uy, 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 ang tagal luminto. Uy, ayan. So may problema sa brake, possible to yung ano, actuator motor assembly. Pero bago yun, siyempre i-check muna natin yung relay nya. Itong relay na to, yan, i-check muna natin yung pump motor relay nya mga katropa. So yun nga mga katropa, nag-check muna tayo ng relay. Okay naman yung mga relay mga katropa. Yan, ito, saka ito na yan. So siyempre chinek na rin natin yung mga ibang relay, okay naman din. Mga fuse na maliliit, fusible link, relay, fuse. So okay naman mga katropa. So may problema talaga yung ano yan, yung motor nyan mga katropa. So i-request natin na palitan ng motor. Papalitan natin ng motor. Halimbawa na-approvean nila mga katropa ng palit motor. So siyempre sa pagpalit ng motor, marami tayong tatanggalin doon sa harap. Tapos yung procedure ng pagbi-bleed, so susunod tayo sa ano, sa ating scanner kung paano i-bleed mga katropa. Pero procedure para sa pagbi-bleed niyan mga katropa. So yun nga, hindi natin ma-delete mga katropa. Chinek na natin, sigurado may problema to. Brake pump booster, brake pump, may problema yung brake booster pump motor mga katropa. Yan yung may problema niya, kaya ganito yung brake niyan, sobrang tigas. Ayan o. So yun, i-recommend ako muna mga katropa. Tignan natin kung ano yung magiging decision nila mga katropa. Yun lang naman magiging panggagalingan itong matigas na ito, yung motor accumulator low pressure. Ibig sabihin low pressure kaya tumitigas dahil may problema tayo sa motor, hindi na masyado nag-ano. So di ko lang alam kung ipapa-repair nila o papalitan nila ng bago mga katropa. Basta i-recommend natin na may problema yung
motor niya mga katropa. So yun mga katropa, pinaparada sa akin dito. Tayo rin pala yung gagawa. Ako rin pala yung gagawa nito mga katropa. May pyesa na pala mga katropa to. Dati pa in order na pala nila. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman. So ayun yung ating papalitan nando sa loob. So kailangan natin magtanggal ng wiper dito sa taas, cover, yan, para maka-access tayo dun sa pump kasi masikip yan pag di natin tinanggal dito sa area na to. Tanggalin natin yung buo na yan mga katropa. So ito yung parts nya, may parts na agad oh. Nakapatitik talaga. Kala ko kailangan pa natin i-recommenda. Hindi sinabi sa akin to, hindi ko alam to Sinurpresa tayo Tayo rin pala yung gagawa. Ako rin pala yung gagawa. So ito pala yung pump. Ayan mga tropa, pump assembly. Tingnan natin itong isa kung ano to. So yun, cylinder assembly pala mga katropa to. Ayan cylinder assembly. Assembly Ano? Sama yung module. Cylinder assembly tsaka pump assembly. Yan, ito inumpisa na natin yung ating Prius mga katropa. Natanggal na natin si pump, ayan. So right hand drive tayo, kaya dito sa area yung dito sa kanan. Hindi siya mahirap tanggalin mga katropa. Kagaya ng mga left hand drive, dito siya nakapwesto sa may electronic na to. Magtatanggal ka pa nito pag magtatanggal ka ng cylinder assembly. Kailangan mong tanggalin to, pero sa sitwasyon right hand kasi tayo, kaya nandito siya, medyo madali mga katropa. So yung nandito sa area na to yung kanyang pump lang, so madudukot naman kahit hindi na tayo magtanggal ng buo na to mga katropa. So kayang dukutin, kaya dinukot ko na lang. Dito rin naman hindi naman masyadong mahirap yung ating cylinder, kaya natanggal natin sa loob ng 30 minutes mga katropa. Yan. So ito na nga siya. So ito yung yung ating natanggal na. So ito yung motor pump. Ito yung kanyang cylinder assembly with module. So ito yung ating bago mga katropa. Ayan, ito yung ating bagong cylinder. Ito yung ating bagong pump. So yun nga, papalitan lang muna natin yan. Tapos tingnan natin kung gagana ba yung motor, kasi gagana yan kapag walang problema mga katropa sa system. Kagaya nito, chinek natin yung fuse nya rito. Meron siyang fusible link. Ayan, ito siya So okay naman yung fusible link nya. Meron siyang yung fusible link nya is 30 ampere ABS MTN number 2. Ayan chinek natin, okay naman mga katropa. Tapos yung mga fuse nya rito, siyempre kaya ako chinecheck mga katropa, baka kasi minsan relay, pero chinek natin kasi yung mga fuse, okay naman mga katropa, tsaka yung mga relay. So wala naman tayong nakitang rito, kaya pinalitan na natin diretso. Tsaka na lang natin problemahin after natin install assembly mga katropa, saka natin problemahin. Ayan, tingnan natin kung kaya ng Lance Export 3.1 yung ating pagbibleeding mga katropa. Tingnan natin, or try natin i-manual bleed. Tingnan natin kung pwede mga katropa, kasi pagka mga ganito alam ko gagamit tayo ng scanner para sa procedure ng pag-bleed mga katropa. Pero gaya sabi ko, ito-try natin yung pag-bleed pag hindi kaya ng ating Export 3.1, i-bleed natin ng manual. So ibabalik muna mga katropa yung aking tinanggal na pump tsaka cylinder assembly. Ayan, natapos na natin mga katropa, naisalpak na natin yung cylinder assembly tsaka si motor actuator. Ayan, nalagyan na rin natin ng fluid, so pwede na natin ilagay si relay fuse. Yung tatanggal ko kasi yan mga katropa. Ayan. Tapos dito mayroon pang isang fusible link. Ayan. So bleeding na lang yan mga katropa. Na double check ko na rin lahat ng fittings.
So i-bleeding na lang natin yan mga katropa. So yun, tumutunog na si pump mga katropa. So yun, bleed muna natin ng basic mga katropa tong ating Prius. So papakita ko lang sa inyo kung paano natin bleed na hindi tayo gumagamit muna ng scanner mga katropa. So i-on lang natin yan. Yan, naka-on. Tapos i-ready lang natin. Yan. Maririnig nyo, maandar yung motor. Tapos ayan, yung ating ano, ayan, no, tumutulo oh. Oh. Habang umaandar yung ating motor. Ayan no. Ayan, dumadami yung fluid natin dun. Umaandar yung motor niyan mga katropa. Ayan, so hindi ko pa dinidelete mga katropa. Try ko muna i-bleed para malaman lang natin na yan, pag nagpipreno ako, gumagana si motor. Ayan o. Gumagana yung motor sa labas. After natin ma-bleed sa likod, dito naman tayo sa front mga katropa. So add muna tayo ng fluid. .3. Ayan, bumaba na. Wala na sa maximum. Kaya add tayo. Ayan. So nakaposisyon na yung ating bleeder. I-on na lang natin tapos i-press natin si brake pedal. So ito in-scan natin mga katropa, yung little low pressure, stoplight relay malfunction. So stoplight yan, wala na yan. So try natin i-delete nga kung madi-delete natin. Clear fault. Yes. Uy, nawala yan no. Nawala mga sorry. Ayan, nawala oh. Tapos air condition fault 2, clear DTC natin. Uy, lahat wala ng code. Ayan no mga katropa. So ngayon, kukumpletuhin ko muna mga katropa. Na-delete naman natin yung ano para ma-testing natin yung unit mga katropa. Kabit ko yung tire, kabit natin yung wiper. Total wala naman tayong gagalawin na doon sa may cylinder tsaka sa actuator. So pwede na natin ikabit yung pinagtatanggal. Pwede ko na ikabit yung mga pinagtatanggal mga katropa. Tapos test natin ng naka pull down. So yun mga katropa, nakumpleto ko na. Ayan, wala na siyang trouble code mga katropa. Ayan o, manual bleeding lang muna tayo. Tapos yun. Tapos ito nga, pinapaandar ko na mga katropa. Testingin natin yung brake nya. Ayan. Oh, yun na, okay na oh. Try natin i-drive. Ayan. Ayan, charge yung kanyang ano, hybrid. Uy, lakas ng preno oh. Uy, lakas ng preno mga katropa. Yun. Reverse. Uy, so far so good mga katropa yung kanyang brakes. Ayan. Wow. So yun mga katropa, guys, sinabi ko ito right hand drive. Pag left hand drive, nakatapat tayo dun sa hybrid high voltage nya, kailangan magtanggal nun mga katropa. Hindi na ako nagtanggal nun. Wala akong tinanggal na battery, wala akong tinanggal na hybrid connector. So kasi nadudukot naman, nandun yung accumulator, pump motor, tapos nandito naman sa right hand yung kanyang cylinder. So kaya wala akong tinanggal kahit anong kuryente, yun lang mga sakit-sakit. At yung tinanggal ko lang yung about sa ating ABS, fusible link, fuse, tsaka yung fusible link dito sa ating isang fuse box. So yun lang tinanggal ko. So siyempre, pag magtatanggal, ingat-ingat din kasi nga high voltage yun mga katropa. So nakita ko naman na hindi naman masyadong delikado, kaya hindi naman tatamaan yung high voltage na ano nakalagay doon sa may engine. So dinukot ko na lang mga katropa. Pero kung left hand drive, nandun yung cylinder, obligado magtanggal nun mga katropa kasi hindi lalabas, kailangan tanggalin. So yun mga katropa, at okay naman yung brake nya. Ipa-final test ko na lang mga katropa. Wala na siyang trouble code. Ayan, kung mapapansin nyo, wala siyang trouble code. Ayan.
So par, okay na mga katropa.